Morning guys, and andito tayo sa BYD Greenfield again, but this time for our first PMS. Ayan, so samahan nyo kami, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin sa first PMS, magkano magagastos, and etc. etc. So nakaschedule to, matagal na, 2 weeks ago, nakaschedule ng 10 a.m. So it's 10:08. May appointment today. Ano oras mo? 10. 10. Sige po. Ayan, so late lang kami ng mga 8 minutes. It is quite common for people to park under a tree because of the shade. But a car guy knows not to park under a tree. Why? Tree sap, bird poop, and other tree droppings can be very bad for your car's paint. It bonds with the paint, penetrates through the clear coat, and cause permanent damage. Akala mo sa umpisa, watermark lang. Perfect scenario, wala pang 15 minutes since we parked here. Eto, meron ng dropping. The question is, can you avoid it? Of course not. Alam nga naman hindi matuloy yung business meeting mo just because wala kang mahanap na parking na walang punong kahoy, di ba? Another scenario, standstill traffic, bumper to bumper. Eto ngayon si Kamote, pilit na lulusot, bag, nasagi ka, sabay takbo. Wala ka na magagawa. Today, hindi ko na masyadong pinoproblema yan because my car is protected by Invitec PPF. Now, pwede mong sabihin, bakit hindi nila magpa-repaint ang mahal-mahal ng PPF? Good question. Hear me out. Imagine this dropping tumama dito sa paint. Hindi naman po pwedeng dyan ka lang magpa-paint sa area na yan because pangit tingnan, magkakaroon ng parang patch, hindi pantay ang pintura. Sasabihin ng painter mo, i-recommend niya to paint the entire hood. Once na repaint na yung entire hood, hindi naman siya papantay dito sa fender. Hindi rin siya papantay sa kulay dito sa bumper. The same case dito kapag nasagi ka, nagkaroon ka ng damage. Pag pina-repaint mo, hindi na papantay yung kulay dito sa fender at doon sa bumper. Kahit padalin mo yan sa kakilala mong pinakamagaling na pintor, it will never be exactly the same as the original factory paint. With Invitec PPF, just replace the affected panel, no repaint, and you get to keep your original factory paint. Call Invitec now, schedule your PPF installation, mention Team DTV, and get a discount. So, punta muna tayo dito sa customer service. The first PMS needs to be done on your first 5,000 kilometers or 3 months, whichever comes first. Hindi naman po super strict na kailangan sakto 5,000 kilometers or 3 months. Si Panchita was already around 5,400 kilometers nung dinala ko. Okay, so ang service advisor natin is Jake Ruiz, and as he explained, the scope of work for the first PMS is number 1, change oil, replace oil filter, replace drain plug. Okay, number 2 is the cleaning of the AC cabin filter and cleaning of the engine intake air filter. Number 3, checking of the following components: brakes, tires, low voltage battery, engine, electric motor, chassis, and suspension. And then number 4, may kasama na rin firmware update, and of course, pinaka-last is car wash para malinis yung kotse mo bago umuwi. Ayan, mag-uumpisa na kami. So finally, tatanggalin yung plastic, masisilip ko na rin yung itsura ng engine bay. Kasi 'di ba dito lang siya merong opening. Ayun. Dito hindi ka naman bubukas dito. Okay. Kasi andyan yung electric motor yan, ano. Okay, so andyan yung coolant niya. Okay, so ang unang gagawin is change oil. Okay, so natanggal na yung takip dito sa ilalim. Ryan bro, sir. Si Ryan. Ayun, teka. Ayan, nagtatanggal na, nag-release ng oil. Dalawang... Lucky Eman. Bakit dalawang tumutulo? Sa filter, ni-release mo na rin. Para ma-relieve yung pressure. Para mabilis lumabas. I-drain natin sir ng full to. Para at least makaturo ng ayos. So nandito lang sa front yung andun yung air filter. Ayun. So tapos na yung pag-drain ng lumang oil. Ay kabit na yung cover. Kung magpupunos ka dito sir, ingatan mo lang sir yung mga orange wire. Oo. Orange white talaga. High voltage yan eh. Ito na ang bagong oil. Alam mo kung ano specs yan? Ano yan? 0W20 sir.
0W20. Yes po. Oh, nipis ha. Kailangan paanda rin yung engine. May sikreto pala to. Ayan sir, HAB. Wait. Para alam natin yan. HAB ka sir, di ba? Park Okay. ka lang po. Tapos ito, HEV. Tapos naka-P. i-full throttle mo lang sir. Oh. Ayun. Aandar siya. Tapos while umaandar po siya, nagre-regenerate po siya ng 8 kilowatts. Ito po yan. Hmm. Ayan. Ayun, nagkakarga na siya. 8 kilowatts po yan. Kung marami-rami kang langis, ay gasolina, Gasolina, pwede. pwede. So, pwede mangyari yan pagka nasagad mo talaga yung battery na babang-baba. Ayun sir, 23. Ay, Oo. 23 na ngayon, dati 22. Oo. So, pwede yan kahit gaano katagal, kahit umabot, Oo, sir. kaya yan mag 100% o 70 lang? Depende po sa ano nyo. Sa gasolina. Kaya nga, Yes. basta't may gasolina ka, Basta may kaya. gasolina, charge yan, 8 kilowatts. Oh, lakas ah, 8 kilowatts. kaya. Saglit lang yan. Ay, hindi, 8 kilowatts. Mababa yun sir. Hindi, yung portable charger, nag-1 point, Ay, ano? yung portable yung sa bahay, Oo. 1.6, 1.8 lang yun, 8 hours eh. Ay, oo. Oh, edi ito, kung 18 lang naman to, 8, 16, 24. So, wala pang 3 oras. Ayan. 23 na. Oh, malakas pala, 8 kilowatt pala ang generator nito. Galing. So, Tapos kung gusto mo na patayin, bitaw ka lang. Mm. EB na ulit siya. Ngayon, pwede ka na magsukat doon. Kasi Oo. nakaikot na yung langis. okay. So, yun lang yung purpose natin, Yes. para umikot yung langis. Oh, additional info. Magagawa lang doon daw yun, yung mapapaandar mo yung makina kapag ka 95% and below yung SOC. Pag naka 100, hindi. O dagdag. After mag-circulate, dagdag. So mga total ilang liters yan? 4 sir. Ilan? 4. 4 liters. Okay. Ang konti na lang is, no? Nasanay ka dun sa Ford Everest ko. Ilan yun? 9? 9 ba yun o 11 liters? Yung malaki kasi yun eh, yung 3.2. Tingin. Walang makita. Sobrang linis. Nilagyan mo ba ng langis? Hindi mo yata nilagyan eh. Ayun sir. Ang linis eh. Oh. Next is the checking of the under chassis, the suspension parts, brakes, and tires using a torque wrench to make sure the bolts and nuts are tight according to manufacturer specs. Okay, ano naman to? Stabilizer nito. Stub link dito sa front. Ito yun, ito. Ito yung ginalaw niya. Doon sa taas. Upper tsaka lower. Yung sa brake caliper yon. Yes. Okay. So, chinek nyo to sa brake caliper kung maayos. Okay. Ito naman, trailing arm. Nakadalawang biyahe yan eh, yung Bicol. Okay naman yung ride na. Pero yung una nga, yung unang biyahe namin, talagang kumalabog yan eh. And then next is the checking of all the 4 tires. Again, using a torque wrench para sakto lang ang higpit, not too tight. Okay, so tapos na, no? Last step na lang natin to, mag-scan and mag-check ng battery health. Yan, scan in progress. Yung charging time mo, 51. Okay, 51 hours. Hindi po. 51 times ka na nag-charge. Okay, kung ilang beses. Yes. Okay. Ano yun, mababa? Mataas. Mataas yun? Yes sir. Oh. Okay, magko-compute daw tayo. Accumulated energy. Ilan? Discharge energy sir is 1,012. Discharge energy yan. Oo, sir. 1,012. 1012? Opo. Okay. Divide 1024. 1024. Yan sir, lumabas. Times 100 sir. 98% nga. Yan, 99% sir, round up. Oh, 99%. Yan sir yung battery. Ano? So okay pa yan. Pasok sir. Maganda pa yan. Okay. Okay, so yung overall scan result, no fault naman ano? Lahat okay? Full. No fault. So car wash na lang ano? Yan. Okay. Okay, tapos na and naka-car wash na rin. The firmware update was done when I took a coffee break. Pagbalik ko, tapos na kaya walang video. Galing. Ang galing ng service dito sa BYD Greenfield. So, eto magbabayad na kami.
Okay, time to pay. Resolve naman lahat. Yes, okay naman. So, Alignment. total cost lang natin for the maintenance is 5,737.62. Doon sa other concerns natin, it's all covered by warranty naman, so wala kayong mamaya. Yung sinasabi dito ni Jake na other concerns is yung headlight alignment and wheel alignment na pinagawa ko rin. Covered din ng warranty kaya wala akong binayarang extra. Hindi ko na sinmay dito sa video na to kasi masyado nang mahaba. Abangan nyo po, susunod na. Oil filter, 180. Oil drain plug, 48. Ang mura, no? Mura lang. Very reasonable yung price. Saan kasa ka makakakita ng oil filter na 180 pesos lang? 180 presyong Lazada pero installed by a Casa technician. Total na binayaran is 5,737.62. I think that's cheap. So, just a quick summary. Preventive maintenance, ang ginawa nila yung standard lang. Nagpalit ng oil and then chinek lahat ng mga bolts. Nakita nyo naman sa video. Chinek kung may mga gumalaw using the torque wrench. And then linis-linis, nag-scan. Wala namang nakitang error. Tapos, outside of the PMS, meron lang akong dalawang concern na yun ang pinagawa ko. Yun na nga, yung left headlight ko kasi medyo mataas. So, in-adjust and then yung alignment nung wheels, pati itong steering wheel. So, pag-usapan po natin sa next video yung headlight and wheel alignment. So, ayan, 5,737, I think it's very reasonable kasi pag ako nagpapagawa ng Everest saka ng Subaru noon, hindi pa yun sa Casa, sa sarili kong kaibigan ng mekaniko. I'm spending more than that. So ang next service is pag nag 10,000 na siya. So another, kumbaga plus 5,000. 10,000 yung next reading. I hope nabigyan kayo ng idea what's the first PMS is all about and the costing and yung mga minor issues that we encountered that BYD Greenfield was able to resolve. Magaling ang mekaniko, halata mo naman, kausap mo lang. But of course, yung mga ganitong employee na magagaling, it's because they are being led by a good leader. It's because of Sir RTR. Sir Ramir, kudos to your team. Thank you so much. Alright guys, as always, drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.